Kristo ay palaging nangangasiwa para sa atin. Ngayong araw ay pinagdiriwang ng simbahan ay ka-29 na linggo sa karaniwang panahon at hinihikayat tayong sumali kay Kristo sa patuloy na panalangin at huwag kailanman mawala ng pananampalataya sa Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang Pandaigdigang Linggo ng Misyon. Ang Pandaigdigang Linggo ng Misyon ay hindi lamang okasyon para sa isa pang ikalawang koleksyon. Ito ang isang linggo kung kailan ang buong simbahang Katoliko sa bawat parokya, sa bawat bansa ay nagsasama-sama upang ipanalangin at suportahan ang mga misyong gawain ng simbahan sa pamamagitan ng The Society for the Propagation of the Faith, isa sa 4 na Pontifical Mission Societies. Ang Pandaigdigang Linggo ng Misyon ay isang nakikitang tanda ng pagkakaisa at pagkikiisa ng mga Katoliko. Ito ang ating pagkakataon na tumugon sa dakilang utos ni Kristo. Humayo kayo at gawin ninyo alagad ang lahat ng bansa. Sa Exodo, makikita na hanggat itinaas ni Moises ang kanyang mga kamay, ang mga Israelita na pinamumunuan ni Josue ay may kalamangan laban sa mga Amalekita. Ito ay isang nakapagod na proseso, kaya't mayroon siyang 2 tumulong, sina Aaron at Hur, upang suportahan ang kanyang mga kamay, isa sa bawat gilid, upang manatiling matatag ang kanyang mga kamay hanggang sa paglubog ng araw. Gayon din si Kristo sa krus ay nuukit ang kanyang mga kamay para sa atin. Pinagpapaalhanan tayo ng Salmo 120 na ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan ay ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Siya ay magbabantay sa atin laban sa lahat ng kasamaan ngayon at magpakailanman. Sa kanyang pangalawang liham kay Timoteo, pinaalahanan siya ni San Pablo na alalahanin ang banal na kasulatan na kaloob ng Diyos bilang kanyang patnubay at ipahayag ang kanyang mensahe ng may pagtitiyaga. Sa Ebanghelyo ni Lucas, nagsasabi si Jesus ng isang parabola tungkol sa pangailangan, manalangin ng patuloy at huwag mawala ng pag-asa. Sa kabila ng kawalan ng takot sa Diyos o sa tao, napagod ang malamig na hukom sa palaging paghingi ng tulong ng may hirap na biyuda. Pagkatapos, hinikaya tayo ni Jesus na tularan siya sa pagtataga sa ating pananampalataya at huwag sumuko. Ang misyon ay hindi lamang tungkol sa pag-alis kundi sa halip ay pagnanatili upang ipahayag si Kristo sa pamamagitan ng pagkamapagpatuloy at pagtanggap, habag at pagkakaisa. Dapat tayong manatili ng hindi tumatakas sa mga ginhawa ng ating sariling individualismo. Manatili upang masulyapan ang mga dumarating mula sa malayo at marahas na lupain. Manatili at buksan ang ating mga bisig at puso para sa kanila. Tinatanggap sila bilang mga kapatid at maging para sa kanila ang presensya ng kaaliwan at pag-asa. Maraming mga misyonaryong lalaki at babae, pati na rin ang mga mananampalataya at mga taong may mabuting kalooban na naglilingkod sa mga migrante at pinapalaganap ang isang bagong kultura ng pagkakapatiran sa tema ng migrasyon, lampas sa mga stereotipo at panghuhusga. Ngunit ang mahalagang paglilingkod na ito ay nagsasangkot sa bawat isa sa atin sa loob ng hangganan ng ating sariling kakayahan. Tulad ng pinagtibay ni Pope Francis, ito ang panahon para sa ating lahat na hayaang maging palaging nasa estado ng misyon.
mula sa Evangelii Gaudium, number 25. Tayo ay manalangin. Manalangin tayo para sa pagkikipagtulungan sa pagitan ng mga tradisyon ng relihiyon upang ang mga naniniwala sa iba't ibang tradisyon ng relihiyon ay makapagtrabaho ng magkasama upang ipagtanggol at isulong ang kapayapaan, katarungan at pagkakapatiran ng tao. Manalangin tayo ng patuloy at huwag mawala ng pag-asa. Itaguyod natin ang isa't isa tulad ng ginawa ni Aaron at Hur. Pahayag natin ang salita tulad ng pinayo ni Pablo at manalangin tayo ng walang tigil tulad ng ginawa ni Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mga misyonaryo ng pag-asa. Ibabahagi ang pag-asa kay Kristo sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahirap, naghihirap at mga migrante, sa mga nakararanas ng hirap sa aming kapaligiran. Amen.